Si Buboy ang batang may bola sa ramp ni Marco Polo Arnau. Nasubukan mo na bang mawala ng ballpen? Yung papasok kang punong-puno ng ballpen sa bulsa pero uuwi kang nagtataka kung saan napunta lahat ng ballpen na yon. Ako, nasubukan ko na. Mga ilang beses at natuklasan ko kung paano. Duty ako noon. Matapos ng endorsements, naglibot na ako sa mga ka-duty ko. Magpapadeliver daw kami. Dala ang aking small notebook at ballpen, naglibot ako. Punta sa ER, punta sa nursery. Hello po, kakain daw po tayo sa ano? Ano pong sa inyo? Hi, magpapadeliver daw tayo. Anong order mo? Ano? Hindi ka o-order? Yung totoo? Hindi? Hindi talaga? Tapos hingi ka ng hingi. Ikaw na yung umubos ng pagkain ko last time, ha? Alam ko na yan. Gawain ko din yan, Nung ano nga, ay, okay? O-order ka na? Anong iyo, friend? Teka, nasaan na nga ba yung ballpen ko? Nasa iyo ba? Akin na. Habang nakikipagtalo, may nakita akong bata sa may dulo ng corridor sa may UB. Nandun, nasa kanya yung hawak kong ballpen. Cute yung bata. Pag nakita ni Christine ito, manggigigil siyang pisilin ng mga busog niyang pisngi. May kahabaan ng buhok na parang dapat bumisita na ito sa barberya. Naka-shorts na blue at puting t-shirt. Siguro nasa mga 5 taong gulang na itong batang ito. Nasabi ko yon ayon sa Denver 2 Developmental Milestones. Kaya lang, parang maputla. Pasyente ba ito dito? Tumakbo siya pataas ng ramp. Hinabol ko siya. Hanggang makarating ako sa CR sa taas na may label na for male doctors only. Nakarinig ako mula sa loob ng pagtalbog ng bola. Kaya pumasok ako. Bata, anong pangalan mo? Gabi na, baka hinahanap ka na sa inyo. Hinanap ko siya sa bawat sulok ng CR pero wala siya doon. Nakatakas na siguro siya, sabi ko sa sarili ko. Nakita ko ang sarili ko sa reflection sa salamin. Ang pogi ko naman. Habang nagpapapogi sa harap ng salamin, nakita ko ang refleksyon ng batang lalaking tumatakbo palabas. Sinindon ko siya ng tingin mula kanan hanggang pakaliwa. Buboy! Sabi niya. Hindi ko na siya inabol. Naisip ko, nakuha ko lang din naman yung pink ballpen na yun. May pangalan. Paikot. Dr. Carla. Kaya sabi ko, di bali na lang. Magmamonitor pa ako ng pasyente bago kumain. Matapos maghapunan tenenenen. Attention, attention. Natakot ako. Natakot rin lahat. May nag-code ba? Kaninong pasyente kaya? To the car with the plate number. Ay, okay. Balikain. Tapos biglang, tenenenen. 1 pedja clerk on deck 2. Napatigil si kuyang nagpipage. Mga 10 seconds. Anyari? Nag-seizure ba siya? Please proceed to the ER. Okay. Matagal na nagtitigan kaming magkakagroup na para bang may bibitayin. Marco, deck mo na yon, sabi ng mga groupmates ko. Bumaba na ako para mag-interview. Na-hospital na po noon? Hindi pa. Nagkatigdas? Hindi pa ata. Hindi pa ata. So ano po? Hindi pa. Ma'am, nagka-chickenpox na po ba siya? Chickenpox? Opo, chickenpox po. Oo nga, chickenpox. Hehe. Opo. Siyempre, after history, physical exam, medyo naiihina ako. Pulse ox. Ang tagal. Napaupo, lumiya, tumihaya, nag-pray over na ako sa pulse ox. Please, bilisan mo naman. Yes! Tapos BP.
5 years old eh. Iho, ang cute naman yan, pati pala bata binibipi, sabi ng nanay. Ay, edi syempre nagpabida ako. Ma'am, recommended po ang pagkuha ng BP sa mga edad 3 pataas. Ay, ganun ba? Pa-BP nga rin ako, iho. Naku ma'am, maliit lang itong BP ko eh. Excuse ko, baka sakaling lumusot. Kung gusto niyo po ayun oh, sabi ng nanay. Sabay turo sa patong-patong ng mga malalaking BP cuff sa may table. Ay, okay po. Kuha ng BP, kuha ng BP, kuha ng BP. 120/80 po, ma'am. Tapos, may naramdaman ako na parang may nakatingin sa akin. Yung pakiramdam na weird. Basta, mahirap i-explain. Pagtingin ko sa kanan ko, may nakadungaw mula sa kurtina ng kabilang bed. May isa pang nanay. Tapos sabi niya, ako din, pa-BP. At nagpa-BP ang lahat ng nanay sa ER. Kukumpletuhin ko na sana ang admitting history ko. Habang paakyat ng PediWards, napansin kong wala na naman akong ballpen sa bulsa ko. Anak ng palitaw. Nakita ko si Buboy hawak ang kanyang pulang bola at ang aking ballpen. Akin ba yan? Hindi siya umiimik. Akin na yan. Ay, hindi pala pwedeng ganon. Baka matakot yung bata. Akin na yan. Hindi pa rin siya umiimik. Nakatingin lang siya na para bang tagus-tagusan ang tingin niya. Tinitignan ba siya sa likod ko? Baka naman di pala ako ang tinitignan. Tapos ay biglang nagtakbo na naman siya papunta sa dulo ng ward, pakaliwa sa may ramp. Ay, ikakapayat kong habulin ng batang ito. Kaya, mag-monitor na lang ako. Ilang oras pa, naisipan kong tapusin ang history ng pasyente ko sa small room. Tulog na ang mga kasama ko. Ako kasi ang nakatokang mag-monitor ng 2:00 ng madaling araw. Nagsusunog ako ng kilay ng pag-compute ng dosage ng mga gamot ng pasyente nang biglang nakaramdam ako ng malamig na hangin mula sa may pintuan. Napatingin ako. May batang nakasilip pero bago pa man siya mamukaan tumakbo na siya. Iniwan ko muna ang ginagawa ko. Hinabol ko siya. Pero hindi ko na siya nakita. Ang tanging nakita ko na lang ang isang pulang bola. Dadamputin ko sana ang bola nang biglang gumulong ito. Humangin ng pagkalamig-lamig. Tumayo lahat ng balahibo ko sa katawan. Ay nako! Ang klise! Sabi ko sa sarili ko. Sabi nga ng mga consultants namin, dekahon, wag dekahon. Ay! Naisipan ko na lang na bumalik. Pagtalikod ko ay nandoon ang bata. Hawak ang naiwan kong ballpen. Oh, kamusta ka, Buboy? Sabi ko. Na para bang kunwari gustong-gusto ko ng bata. Pero sa loob nagtataka ako kung anong trip ng batang yun. Bakit ba may interes siya sa ballpen ko? Gusto mo bang magsulat? Hindi siya umimik. Gusto mo pa ng ballpen? Yung kaklase ko, si Diana, maraming ballpen yun. Doon ko kumuha. Doon din ako kumukuha Tulog naman na yun. Hindi na niya mararamdaman. Aba tumakbo na naman siyang muli. Ha! Hindi pwedeng magalit sa bata. Kumalma ka. Sabi ko sa sarili ko. Tumakbo siya papunta sa ramp. Hinabol ko siya pababa. Buboy! Yung ballpen ko! Wala na akong ballpen! Ibalik mo na! Sinabi ko habang tumatakbong bumababa ng ramp. Hinabol ko siya hanggang sa pinakababa. Pero napansin kong medyo madilim na natigilan ako. Nakakatakot kaya? Hinanap ko yung penlight ko. Shit! Nakuha na nga pala niya. Buti na lang, may dala akong otoscope. Buboy, asan ka na? Hindi na nakakatuwa. Akin na yan. May mga imo-monitor pa ako sa taas hanggang 4:00 na. Wala si Buboy. Ang tanging nakita ko lang mga bakanteng kama na may mga nakatuping kumot at unan. Dito kaya siya natutulog?
Ay! Pabalik na ako pataas. Nang pagtalikod ko nakita ko siya. Nanlilisik ang mga mata. Hawak ang ballpen ko. Na parang may hawak na itak. Uy! Fist pencil grip, developmental milestone. Itinaas niya ang ballpen sabay sabi na, PPAP. I have a pen. I have an apple.